Ito na talaga to, Day. Papakadto na tayo sa Manila. Napatawa ako dito sa kaibigan kong si Sheila habang umaakyat kami ng bus papuntang Maynila. Sus, ayaw pag binisaya dahil mga tao sa Maynila ay ginagawa nilang katatawanan kapag naririnig nila ang Bisaya na salita natin. Saway ko dito at tinasan ko siya ng kilay na kunwari ay nagsusungit ako sa kanya. Napatakip naman ito ng bibig na nangingiti ako kasi dahil Tagalog namang puro ang aking ama. Kaya kahit paano ay napag-aralan ko ang tamang pagsambit ng mga Tagalog na salita. Tahimik na magkatabi kami ni Sheila sa pandalawahang upuan. Yakap ang dalawang bag na hindi naman ganoong kalaki. Naglalaman ito ng mga ilang mahalagang gamit namin. Noong una, nagdadalawang isip talaga ako magpunta sa Maynila dahil sa takot at ayokong malayo sa mga magulang dahil may katandaan na ang mga ito. May edad na kasi sila noong magsama sila ni mama at magkaanak. Kate, tingnan mo yung nasa pangalawang upuan sa unahan. Ang gwapo niya, oy! Binaga ko naman siya sa braso at tiningnan ng Luke na huwag masyadong malakas ang boses. Humahagikik siya at napapailing na lang ako na napapangiti dahil talagang lukarit ito. Ako rin naman minsan may ganoon na pag-uugali kapag sinumpong lang. Natahimik naman ang katabi ko dahil nabisi na sa hawak na cellphone. Napatingin ako doon sa lalaki na sinabi ni Sheila at kahit na naka-side view ito ay mukhang magandang lalaki nga ito. Ipinikit ko na lamang ang mata upang makatulog na. Muling pumasok sa isip ko ang mga magulang at dalawang kapatid na naiwan. Sa kagustuhan kong kahit paano'y makaranas na magaan na buhay ang magulang, ito ang naisip ko bilang panganay sa magkakapatid. Sa edad na 20 anyos ay high school lang ang akin natapos dahil sa tumulong na ako agad sa mga magulang ko. Nagising ang diwa ko nang maramdaman ang pag-andar na ng boss. Kinakabahan at excited na ako. Napatingin pa ako sa labas kung saan ang bayan na pamilihan sa lugar namin. Sinulyapan ko ito dahil siguradong mamimiss ko ito. Nag-message pala sa Aling Mirna. Mag-text daw tayo kapag nasa terminal na tayo ng Manila bukas. Tumango lang ako sa sinabi nito at si Aling Mirna pala ay ang contact namin doon sa Manila na kung saan ay siya ang magpapasok sa amin sa isang Chinese restaurant. May kakilala daw siya doon, kaya madali kami makakapasok. Kaya naman tuwang-tuwa kami dahil malaki daw ang sahod doon. Ipinikit ko na ang mga mata dahil sa sariwang hangin na pumapasok sa bintana at hindi ko na malayan na nakatulog na ako. Kate! Kate! Bigla ako nagising at nagulat pa sa kaibigan na titig sa akin ngayon. Bakit? Tila ba wala pa ako sa wisyo dahil nabigla ako sa pagtawag niya sa akin. Bigla ako napatawa dahil sa itsura ni Sheila na para bang napatanga sa tanong ko na bakit. Ano ko ba, Inday? Di ka ba nagugutom? Bus stop na tayo, tangali na. Gutom na talaga ako. Himas dito ang tiyan niya at nakaramdam na rin ako ng gutom. Tumayo na ako at inayos ang sarili. Halos nakababa na ang lahat kaya nagmamadali nang bumaba kami ni Sheila. Pagpasok sa loob ng kainan, halos wala na kaming maupuan dahil sa dami ng pasahero na kumakain. Nagpalingalinga kami at napansin ko ang lalaki nag-iisa lang sa lamesa at kumakain na. Kate, ayun pala kay Pogi meron. Kinikilig na hinawakan nito ang braso ko dahil ito yung kanina na tinitingnan namin na lalaki na tinutukoy ni Sheila na Pogi. Walang nagawa ako at lumapit na kami doon. Hi, pwede bang mag-share dito? Matamis ang pagkakangiti na tanong ni Sheila. Ewan pero nailang ako sa klase ng pagkakatingin nito sa kaibigan ko at sa akin. Oo naman para may kasabay ako. Masayang sagot dito at umurong pa ng konti kahit medyo maluwag pa naman ang puwang. Ako na lang mag-order ng ulam natin. Ilabas mo na lang masarap na kanin natin, Kate. Napangiti tuloy ako dahil sa sinabi ng kaibigan ko tungkol sa kanin na inihanda pa ng kanilang magulang. Kasi masarap ang kanin namin dahil may dahon ng pandan. Magkapatid ba kayo? Napaangat ang mukha ko nang marinig ko ang boses nitong lalaki. Umiling ako dito na nakangiti. Kala ko'y magkapatid kayo. Magpinsan? Matalik na magkaibigan? Sagot ko na dahil mukhang hindi ito titigil magtanong sa akin. Nice. Ako nga pala si RJ Sevilla. At pabalik na ako sa Manila galing bakasyon. Alanganin man na abutin ang pakikipagkamay nito'y inabot ko pa rin upang hindi ito mapahiya. At isa pa'y mukhang friendly naman siya. Kate, sagot ko lamang at bumitaw na agad ako dahil sa mahinang pagpindot dito sa palad ko. Naku, grabe ang haba ng pila. Nakahinga ako ng maluwag nang dumating na si Sheila. RJ Sevilla pala.
Pakilala din ito kay Sheila at ang maharot, biglang natameme at parang kinikilig na pinigilan ng itsura at ang sarap sa bunutan. Hi RJ, ako naman si Sheila. Sheila Agustin. Nice to meet you. Ngiti-ngiti na sagot nito at matapos naghiwalay na ang kamay nila. Tumingin pa sa akin si Sheila na kinikilig ang mga mata. Hindi naman sa masyado na akong feeling close sa inyo. Babaksyon ba kayo sa Maynila? Natigil naman ako sa pagsubo sa tanong nito at tumingin kay Sheila. Hindi kami magbabakasyon sa Maynila. Magtatrabaho kami nitong kaibigan ko. Alam mo bang first time namin na magpunta sa Maynila? Nakinig na lamang ako sa kanilang dalawa habang kumakain ako at ito namang si Sheila na nagsasalita at panay ang subo. Ganoon? Mabutit hindi kayo natatakot na magpunta ng Manila. Alam niyo naman na magulo doon at maraming masasamang tao. Nag-aalalang sabi nito at nagpalipat-lipat ang tingin nito sa amin dalawa ni Sheila. Hindi naman, lakasan nila ng loob para sa pamilya namin. At isa pa may kilala naman kaming susundo sa amin pagdating sa Maynila. Taga doon ito sa probinsya namin kaya kahit paano hindi kami nag-aalala. Patuloy lang ako nakikinig at napapansin ko na panay antipan nitong lalaki sa phone na hawak niya habang kausap ang kaibigan ko. Magsibalik na lahat dahil babiyahin na ulit tayo. Napamadali ang kain namin dahil narinig namin ang konduktor na pinapabalik na kami. Mabilis na inayos namin ang aming kagamitan at naghandang tumayo na. Sandali, maaari ba mag-picture tayong tatlo? Remembrance lang. Malay niyo magkita tayo muli. Napatingin naman ako kay Sheila na nakangiti na ngayon. Wala nang sagot-sagot pa dahil agad na pumuesto itong lalaki sa tabi namin at nag-capture agad ng picture. Nakailang click din ata iyon at nakangiti na itong lalaking isinirit sa bulsa ng pantalon ang cellphone niya. Maraming salamat sa inyo mga magagandang binibini. Todong ngiting pasasalamat nito. Tumango na lang ako at tinatako na sa Sheila upang bumalik na kami sa bus. Tahimik na umupo na kami samantalang ang kaibigan ko ay panay ang sulyap doon sa lalaki. Nakakaloka. Imagine, talagang nagpapicture pa siya sa atin. Hindi pa rin makamove on na wika ni Sheila at tila ba nangangarap pa ito habang nakatingala. Ay nako, itulog mo na yan at bukas na bukas din nasa Maynila na tayo. Sabi ko na lamang dito upang manahimik na siya. Natahimik naman ito at nagtalokbong ng bimpo sa muka. Siguro ay matutulog na ito kaya naman ipinikit ko na ang mga mata upang pagising namin ay nasa Maynila na kami. Masayang bumaba kami ng bus at hindi makapaniwala na naririto na ng Maynila. Medyo may kadiliman pa kaya hindi ko pa gaano makita ang mga nagtataasan ng mga gusali. Tanging iba't ibang kulay mula sa mga bahay at building ang nakikita namin. My God, Kate! Nandito na talaga tayo. Nakikita mo bang iba't ibang ilaw sa paligid at sa mga nagtataasan ng mga building? Masayang bulalas ni Sheila. Inosente at manghang-mangha ako sa mga nakikita ko at sa mga ilang taong palakad-lakad dito. May iba na pauwi ng probinsya at yung iba naman ay kanya-kanyang sundo ng mga kamag-anak nila. Napapangiti na lang ako dahil sa munting pangarap na natupad ngayon. Ano, nasa na si Aling Myrna? May tanong ko dito dahil excited na rin akong makarating sa papasukan naming trabaho. Sandali tatawagan ko. Sagot naman ito habang kinokontak niya at suminyas ito sa akin na doon kami tumambay sa isang sarado na store upang makaupo. Lumakad naman kami nang biglang may humablot sa bag na suot ko at sa pilitan itong tinanggal sa katawan ko. Halos mabalian ako ng braso sa sobrang sakit. Kusang gumalaw ang mga paa ko upang habulin ang magnanakaw dahil nandoon ang ilang mahalagang mga papeles ko at ang konting pera na pinabaon sa akin ni Papa. Hindi pwedeng nakawin lang ito dahil pinaghirapan ito ng ama ko. Kate! Lumingon pa ako na makitang tumatakbo na rin ang kaibigan ko pero binalik ko rin agad ang paningin sa hinahabol. Mas binilisan ko ang pagtakbo dahil mabilis tumakbo ang lalaki. Lahat ng madaanan ko mga tao ay nabunggo ko na pero wala na akong pakialam. Nakita kong pumasok ito sa may eskinita kaya nagpunta rin ako doon. Kate, dito ako sa kabilang eskinita. Basta mag-message na lang tayo sa isa't isa. Tumango lang ako at pumasok na dito sa eskinita ngunit may kadiliman kaya nakaramdam ako ng konting takot. Hoy! Ibalik mo naman sa akin ang bag ko! Maawa ka naman, hindi ako taga rito kaya ibalik mo na! Sigaw ko na halos habulin ko ang paghinga sa pagod sa pagtakbo. May nakita akong paparating na babae ngunit nilagpasan lang ako nito. Ate, may nakita po ba kayong Wala akong nakita. Sagot agad nito na ikinagulat ko. Nawala agad ang babae dahil sa bilis nitong maglakad. Wala akong nagawa kung hindi ang pasukin na lugar na iyon dahil sa kagustuhan na makuha ang bag ko.
Gamit ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon ay ginawa ko itong ilaw dahil sa may kadiliman sa nilalakaran ko. Sarado pa ang ilang bahay na nadaanan ko dahil 3:00 pa lang pasado ng madaling araw. Sa makarating ako sa dulo at namataan ko na may maliwanag doon banda pero napaatras ako at napakapit sa bibig ko dahil sa nakita kong maraming lalaki na nagiinuman doon. Umatras ako ng dahan-dahan at sa bawat atras ko ay ang takot na baka marinig nila ako o makita. Hanggang sa may nasagi akong parang tao mula sa likod ko. Bigla akong humarap dito at laking gulat ko na si RJ pala ito. Bigla akong nabuhay ng loob dahil sa may makakatulong na sa akin. Hi Kate, nice to see you again. Ngiti-ngiti na wika niya. Mabili ka. Makukuha mo ang bag mo sa kanila pero kapalit nito ay ang pagpapasapasahan nila ang katawan mo. Nakangisi nitong sabi sa akin at kinlabutan akong bigla dahil sa sinabi niya. Nalalaki ang mata ko dahil hindi ko inaasahan na ganito ang sasabihin niya sa akin. Nakaawang ang bibig at hindi ko makuha magsalita dahil tanging takot ang nasa dibdib ko ngayon at samud-saring emosyon. O kaya naman ay sasama ka sa akin. Nakangiting wika pa niya ulit. Dito mas lalo akong kinabahan at natakot na rin para sa sarili ko. Kumilos ako upang tumakbo para makatakas ngunit mabilis na nahawakan niya ang braso ko. Sobrang higpit ng pagkakakapit niya sa akin. Gumawa pa rin ako ng aksyon at sinipa ito ngunit walang saysay ang ginawa ko hanggang sa sampalin niya ako ng ubod ng lakas na halos ikaliyo ko. Kasunod ang malakas na suntok sa sikmura ko na dahilan ng pagbagsak ko sa malamig na semento. Lumabas ang laway sa bibig ko habang namimilipit sa sahig. Langiya, gusto ko nang yariin itong babae na to dito kung hindi ko lang nasabi kay Boss G na may dadalhin akong bagong babae. Malamang tapos to sa akin. Oo nga, may tsura pa naman yan at mukhang bata pa at sariwa. Yung kasama niya na isasabay ba natin? Wag. Yun na lang muna ang dalhin mo sa hideout natin at gagawin natin pulutan muna. Sabihin na lang natin na nakatakas. Yun. Sinasabi ko na hindi tayo mawawalan sa'yo eh. Pero bakit hindi na lang yung isa? Dahil mukhang mas masarap siya. Hindi pwede. Dahil na makita ito na boss nung isang kong picture nila kanina. Gusto niya madala ko to sa kanya. Kaya kailangan kahit yung babae na yan, madala ko sa kanya. Ganun ba? Tara na. Pwede na yung kaibigan niya. Maganda rin naman kahit paano. Pero parang hindi na virgin yun eh. Narinig ko na usapan ng mga ito. Napapamura ako sa isipan ko sa mga demonyong ito. Nakakalokong mga tawanan na malademonyo at doon ako tuluyang nawala ng malay. Gising! Pakiramdam ko'y nalunod ako sa isang napakalalim na tubig. Nanginig ang buong katawan na napabangon ako at kasabay ng ilang sigaw ng mga babae ang narinig ko. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. 5 silang babae na nandito sa isang marusing na kulungan. Mabuti naman at mga gising na kayo. Magstayo kayo lahat. Sigaw nitong lalaki na may edad na at tubilong kumilos ako habang patuloy sa paghagulhol ng ibang babae. Ang mga mata ko naman ay umiikot sa paligid. 3 lalaki ang nasa labas ng kulungan na bakal na halos maitim na dahil sa kinakalawang na ito. Napako ang mata ko dito sa lalaking hindi ko makakalimutan. RJ, bakit ako nandito? Nasaan ang kaibigan ko? Saan mo siya dinala? Sunod-sunod na tanong ko dito ngunit ginisian lang ako nito at lumapit sa akin. Hinimas ang pisngi ko. Nagtaasan ang balahibo ko at lumayo sa kanya. Si Sheila ba? Okay naman siya. Kahit paano nasarapan ako sa kanya pati na rin ang iba kong mga kasama. Nakakalokong sagot nito at natatawang tinalikuran ako nito habang nakapamulsa. Walang iyak! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Anong ginawa mo? Gigil na sigaw ko pero ito ay tawa lang ng tawa habang naglalakad palayo. Tumigil ka na, tabibigin ako sa kakasigaw mo. Napatigil ako dahil dito sa lalaki na may hawak na barila. Sumanyas ito sa isang lalaki at binuksan ang lock dito sa kulungan. Saan mo kami dadalhin? Pakawalan mo na kami pakiusap. Pagmamakaawa ng isang babae habang kapit sa braso ang lalaki nang mabuksan ang lock. Magsilabas kayo lahat at huwag kayo mag-alala. Mamaya lamang ay makakaalis na kayo dito. Makahulugan na wika nito. Itinulak kami upang maglakad na sa pasilyo na tanging 2 tao lamang ang makakadaan.
Walang kahit na anong makikita dito kung hindi ang mga ilaw na nadadaanan namin. May kainitan din dito. Hanggang sa makarating kami sa pinakadulo at sumalubong sa amin ang maingay na tugtog at ang magandang boses na parang may nagpa-perform. Maraming lalaki ang nagkalat sa paligid at sa mga upuan na may mga katabing babae. At ang mga babae naman na halos makita na ang kaluluwa ng mga ito dahil sa suot nila. Palakad-lakad at may mga dalang tray na may lamang alak at mga baso ang ibang babae. Mga demonyo kayo! Anong gagawin at paggagawa niyo sa amin? Malakas na sigaw ng isa pang babae na maputi pero nagulat kami lahat nang bigla itong sampalin na isang may edad na lalaki. Masyado ka maingay! Umayos kayo ng toy at tumarap lahat sa akin! Maotoridad na utos dito sa amin. Tahimik na umiiyak naman yung babae habang kapit ang namumulang pisngi. Pakiramdam ko gusto ko na rin maiyak dahil hindi ito ang pinangarap ko sa Maynila. Mga boss, maaari na kayong pumili kung sino mga gusto ninyo. Alam niyo naman ang mga presyo. Ngunit yung isa na nasa dulo ay huwag mo nang pakialaman dahil gagawin ko siyang babae dito sa club ko. Napatingin ako sa hanay namin at ako ang nasa dulo. Bigla akong kinabahan sa isipin na ako ang may iwanan dito. Alam ko ang ganitong lugar dahil napapanood ko ang mga ganitong eksena sa palabas. Ganun ba, Mr. G? Mukhang tipo ko pa naman ang babae na iyon. Sabay tawa nitong lalaki na mukhang mayaman at sa tingin ko ay nasa 30 na ito mahigit. Kinuha nito ang babaeng katabi ng sinampal kanina ni Mr. G, ang pangalan. Yung tatlong babae na napili ay nag-iiyakan habang hawak sila ng mga lalaki. Hindi ako makapaniwala na ganoon pala ang mga balak nila, ang ibenta ang mga babaeng nakukuha nila. Pumasok sa isip ko si RJ na nakipagkilala sa amin. Mukhang planado na pala talaga ang nangyari sa amin, ngunit naawa ako sa isipin para sa kaibigan ko at nasaan na kaya ito. Sige, kayong dalawa, magpalit na kayo ng mga damit ninyo at maligo kayo. Kailangan mababango kayo bago bumalik sa akin. Carmina, samahan mo sila at damitan. Sigaw na utos dito at may babae lumapit sa kanila na napaka-sexy at sobrang puti. Nakangiting lumapit ito sa kanilang dalawa. Halina kayo, sumunod kayo sa akin. Wika nito at nagkatinginan pa sila nitong babae na kasama ko. Maliit ito at maliit din ang katawan. Mukhang nasa 18 o 19 pa lang ito. Marusing na ang mukha nito ngunit bakas pa rin na may ganda itong taglay. Habang naglalakad kami, maraming tanong sa isip ko at kung bakit ito nangyari sa amin ng kaibigan ko. Gusto lang naman namin na makatulong sa pamilya. Bakit ganito ang nangyari? Oh, yan na lang suotin mo. Wala pa yung ibang costume, nasa laundry pa. Sige, maligo na kayo. May shower dyan. Sabay labas dito sa pintuan at saka lang natigil ang isip ko pagkakita sa damit na binigay sa amin. Hindi ko to susuotin. Gusto ko lang umuwi. Umiiyak itong babae na kasama ko at binitawan ng kapirasong damit. Tiningnan ko naman ito at naaawang nilapitan. Hay, ako nga pala si Kate. Huwag ka nang umiyak. Kailangan natin laksan ang loob natin. Isipin na lang natin na isang panaginip lamang ito. Pagpapalakas loob ko dito dahil kahit ako'y nangihina at gusto na rin maiyak sa mga nangyayari. Ngunit walang mangyayari kung gagawin ko iyon dahil mukhang ito na talaga ang kapalaran ko. Ito na nga ba? Lahi ka. Pero natatakot na ako. Hindi ko alam kung ano mga ipapagawa nila sa atin. Hilam sa luhang sagot dito at ewan ko ba. Bigla ko siyang niyakap. Gumanti din ito sa akin at kahit papaano medyo nabawasan ng takot sa aming dibdib. Bilisan nyo na, nagagalit na si Mr. G. Baka pagsisihan nyo, magiging barusan ninyo kapag hindi kayo sumunod. Pag-aalala ang bumukas sa mukha nitong si Carmina matapos sabihin iyon at muling lumabas. Halika na at baka kung ano pang gawin sa atin. Aya ko dito kay Laika. Tumango lang ito at sabay na kaming pumasok sa pandalawahan na CR. Habang naliligo ay kung ano-anong naiisip ko na posible ipagawa sa amin. Napaiyak ako at tinayaang sumabay sa pag-agos ng tubig ang luha ko. Hindi ko alam kung paano lalabas dahil sa suot ko habang nakatingin dito sa malaking salamin. Suot ang pares na kumikintab na itim na sleeveless na ang baba ng bukas sa dibdib. Kaya naman nakasilip ang hindi naman kalakihan kong dibdib. Tinarnuhan ito ng parang ponte na sobrang iksi. Habang ang kasama ko ay isang fitted na dress na halos umabot na sa panloob nito. Hindi ako sanay na magsuot ng ganito pero sa'yo, bagay na bagay at ang ganda mo pala.
Nahiya akong bigla dahil sa sinabi ni Laika. Dahil para sa akin, totoo ang sinabi nito. Dahil kahit ako hindi makapaniwala sa itsura ko ngayon dahil bagay na bagay sa akin ang suot, kahit naiilang sa aking kasuotan. Tapos na ba kayo? Mag-makeup na kayo at magsuot ng sandals. Mamili na lang kayo dyan. May mga accessories din dyan. Gamitin nyo na rin. Wika pa ni Carmina pagbukas dito sa pinto. Hindi ko naman alam kung ano ang gagawin dahil hindi ako marunong mag-makeup. Okay, ako na lang mag-aayos sa inyo. Mukhang hindi kayo marunong. Nakangiti ito at lumapit sa amin at parang nahulaan ito ang mga nasa isip namin. Sinimulan na kaming ayusan. Habang tumatagal, mas lalong hindi ako makapaniwala sa ayos sa akin. Light lang ang ginawa ni Carmina sa akin kaya mas lalong kuminang ang ganda ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba ito. Okay, sige tara na at lumabas na tayo dahil kanina pa kayo hinihintay. Sumunod naman kami dito at tahimik na magkasabay kaming nakasunod kay Carmina. Pagdating doon ay iniwan muna kami saglit ni Carmina. Marahil ay hinahanap dito yung boss G nila. Muling simpleng umikot ang mata ko at napako sa kahangahang space doon banda sa dulo. Sobrang ganda at walang tao doon. Ang daming iba't ibang ilaw na makukulay kaya nakakadagdag ganda ito. Sa tingin ko ay pribadong lugar iyon kaya wala pa tao o kaya naman ay para ito sa mga mayayamang tao. Sige na Carmina, dalhin mo yung isa kay Mr. Jiang at sabihin mo dyan na makapag-usap na maayos doon. Nabalik ang atensyon ko nang marinig ang sinabi nitong Mr. G at alam kong ito ang pinaka-boss nila. Matapos dalihin si Laika na parang ayaw pang sumama ay napilitan ito. Kinabahan naman ako kung ano ang gagawin nila kay Laika. Sinundan ko ito ng tinginan dalihin ni Carmina si Laika doon sa inchik na lalaki at pinaupo sa tabi nito. Ikaw, marunong ka bang sumayaw o kumanta? Maya-maya tanong nito sa akin at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Hindi po ako marunong sumayaw pero kanta po kahit paano. Kinakabahan na sagot ko at ngumiti ito sa akin. Ngunit natigilan ako nang mapansin ang grupo ng mga lalaki at napangiti bigla sa Mr. G. Mr. Cuevas, mabuti tapasyal kayong muli dito. Mukhang para sa inyo talagang aming VIP place. Hinihintay na kayo. Umatras ako ng konti upang hindi ako mapansin ng mga ito. Hindi ko naman maiwasan na hindi silipin ang mga ito. Nag-uusap sila at yung binanggit nito na Mr. Cuevas. Ewan ko ba, pero hindi ko maintindihan ang sarili ko at hindi ko magawang iiwas ang paningin dito dahil sa taglay nitong gandang lalaki. Nakaparang opisina ang suot nito na black na karaniwan kong nakikita na suot ng mga mayayaman lalaki sa palabas. Ang buhok nito'y nakaayos patagilid at nakadagdag karisma dito. Napansin ko rin na napatingin ito sa gawi ko kaya bigla akong ibinaling ang mga mata sa ibang direksyon. Mr. Cuevas, gusto mo ba ang babae na iyon? Kailangan mo ng bagong babae. Natatawang wika nitong si Mr. G at bigla naman akong kinabahan sa isipin na ibebenta na rin ako. Alam mo naman na kahit kailan ay hindi ako kumukuha ng babae sa club mo. Ngunit mukhang ngayon ay kukuha na ako. Seryoso na sagot nito na nakatingin sa akin, simula ulo hanggang paa. Sumaya sa akin si Mr. G at pinalapit ako sa kanila. Dahan-dahan akong naglakad at para ako natutulala dito dahil parang nakakita ako ng artista. Dahil mas lalo itong gwapo sa malapitan. Bueno, napakaswerte mo iho dahil nagustuhan ka ni Mr. Cuevas. Dahil hindi yan basta-basta kumukuha ng babae dito. Mataas ang standard dito. Nangingiting paliwanag pa nito. Naisip ko na talagang kumukuha pala talaga ito ng babae. Ibig sabihin marami na ang nagdaan ng babae dito. Nalungkot ako sa isipin na iyon. Hindi na ako magtatagal dito dahil may lakad pa ako. Ipadala mo na lang siya mamaya. Masusunod, Mr. Cuevas. Matapos na magpasalamat dito ay umalis na yung Mr. Cuevas na lalaki. Hindi muli ito tumingin sa akin. Napakaswerte mo at siya pa mismo nagkagusto sa'yo. Maging mabuti ka sa kanya at ibigay lahat ng nais niya. Dahil madali magsawang katulad ni Mr. Cuevas, lalo na kung hindi siya nito napapaligaya. Nasa isip ko pa rin ito, kahit wala na si Mr. G, kung ano-anong naisip ko sa mga sinabi nito. Bakit wala pa ba siyang asawa at kailangan niya magpalit-palit ng babae? Sa tingin ko'y nasa tamang edad na ito para magkaroon ng pamilya. Tinanggal ko na lang sa isipin iyon dahil kailangan ko maging positibo. Maaari kong sabihin dito na tulungan ako makabalik muli sa aming probinsya. Kahit pa mukhang malabo iyon mangyari dahil sa matapang ang kanyang anyo. Paano na ako? Ito na lang ba talaga ang kapalaran ko? Gamit ang itim na bestida na hindi umabot sa tuhod ko.
Ito ang ipinasuot sa akin ni Boss G dahil pinadala daw ito ni Mr. Cuevas. Hindi ko alam kung saan ito yari ngunit masasabi kong napakaganda nito. Pakiramdam ko nga habang nasa harap ako ng malaking salamin ay para akong anak mayaman o sabihin na nating prinsesa. Nakahanda ka na ba? Wow, ang ganda mo naman sa damit na yan. Parang asawa ka na isang kagalang-galang. Kita ko sa mga mata ni Carmina ang pagkamangha pagkakita sa akin. Napayuko ako dahil sa pag-init ng magkabilaan ko na pisngi. Salamat pero natatakot ako, Carmina. Matapat na sabi ko at diretso akong nakatingin sa mga mata niya. Napahigpit din ang kapit ko sa slim bag na nakasabit sa balikat ko. Alam kong nararamdaman mo pero pasensya ka na at wala akong maitutulong sa iyo. Ang tanging alam ko lang kay Mr. Cuevas. Isa siyang bigatin na boss at marami na siya naging babae. Saka papalit-palit lamang siya kapag gusto niya. Wala ba siyang asawa o kasintahan man lang? Bakit kailangan niya magpalit-palit ng babae? Tanong ko at nagkibit-balikat lang ito. Nilapitan ako at inayos sandali ang suot ko. Wala talaga akong alam masyado sa kanya dahil ilag kami lahat sa kanya at takot na rin. Dahil baka konting pagkakamali namin, baka kamatayan magiging kahihinat na namin. Bigla akong kinabahan sa narinig ko mula sa kanya at isa pa, hindi na talaga ako magtataka dahil dito pa lang sa may-ari ng club na ito ay napakasama na. Sige, alis na ako at sasabihin ko na kay Boss G na okay ka na. Wika nito at lumabas na. Naupo muna ako sa upuan at dito naalala ko ang mga magulang na baka nag-aalala sa akin. Sandali, ang cellphone ko pala. Kailangan ko makontak ang ama at ina ko dahil tsak na nag-aalala na ito sa akin. Kate, labas na daw. Nandiyan na ang sasakyan sa labas. Bigla ako napatayo at kumalat ang kaba sa dibdib ko. Carmina, may nakita ka ba lumang cellphone? Mumurahin lang naman yun pero nandoon yung... Ito ba? Talagang ibibigay ko yan sa'yo. Nakita ko yan sa pinagkulungan sa inyo. Naisip ko na baka isa sa inyo nagmamay-ari nito. Hinanap mo kaya sa'yo pala talaga ito. Nawala naman ang kaba sa dibdib ko dahil sa nalaman at agad kong inabot ang cellphone sa kanya. Maraming salamat. Sobrang maraming salamat sa'yo. Halos maiyak na pasasalamat ko dito at yumakap sa kanya. Matapos yun ay lumabas na kami papunta sa labas ng club. Huwag mo ako ipapahiya kay Mr. Cuevas. Malaking ibinayad niya sa akin kaya kung may balak kang tumakas, huwag mo nang gawin dahil hindi ka rin namin hahayaan na makatakas. Lalo na si Mr. Cuevas. Tumangulang ako dito kay Boss G. Hindi naman ako magbabalak na tumakas dahil alam kong mapanganib pero gagawin ko ang lahat ng paraan para makiusap kay Mr. Cuevas. Bago sumakay sa itim na van ay nilagyan ng isang lalaki ng piring ang mata ko at hindi ko alam kung bakit. Naramdaman ko ang pang-usad ng sasakyan at tahimik na nasa biyahe na kami. Tansya ko ay nasa mahigit kalahating oras at kaming nasa biyahe nang huminto na ito. May nagtanggal ng piring sa mata ko at nakita kong nagbabaan ng driver at katabi nito. Binuksan nila ang pinto at sumenyas na bumaba ako. Paglabas ko, hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita ngayon. Madilim na pala dahil hapon kami umalis doon kanina. Parang ayaw humakbang ng pa ako dahil sa nakikita ng mga mata ko. Halos puro babasagin ang mga pader at mga bintana na malalaking yari din sa salamin. Parang katulad sa mga nakikita ko sa village sa mga picture pero mas maganda ito at ang swimming pool na hindi ko alam kung bakit kulay asul ito at nakadagdag ganda ang ilaw na tumatama mula sa ilalim. Inosenteng namamangha ako sa mga nakikita ko. Sobrang humahanga ako sa nakikita at sa napakagandang paligid. Marahil ito na ang bahay ni Mr. Cuevas. Halika na sa loob. Aya sa akin itong lalaki na nagsuot ng piring sa mata ko kanina at ngayon ko lang ito napagmasdan. Magandang lalaki din ito ngunit parang medyo bata pa ito o matanda lang sa akin ng konti. Sumunod ako sa kanya at pumasok na rin sa loob. Mas lalo akong namangha habang naglalakad sa loob at ingat na ingat sa bawat kilos dahil baka makasagi ako ng mga bagay dito na mukhang mamahalin. Umakyat itong lalaki sa may kalakihan na hagdan. Sumunod lang ako dito hanggang sa huminto kami sa isang pinto at kumatok ito. Muli ay nakaramdam ako ng kaba dahil naisip ko na kwarto na siguro ito ni Mr. Cuevas. Naghalo na ang takot at kaba dahil sa nangyayari sa akin ngayon. Pagpasok namin sa loob ay sumalubong sa akin ang parang amoy ng alak na hindi naman mabaho sa ilong ko. Malamig din sa loob dahil siguro ay may aircon sa loob. Mr. Cuevas, nandito na siya. Wika nitong lalaki at umurong ng konti upang makita ako. Nakayuko ako dahil ayokong makita ang mga mata nito. Makakaalis ka na, Anthony.
Lumabas naman na ang tinawag na Anthony at sinarado ang pinto. Nakapikit ako at pilit na kinakalma ang sarili. Ito na ba talaga ang tandhana ko? Ang maging babae niya at ano? Kapag nagsawa siya, saan naman ako mapupunta? Lumapit ka sa akin. Nagulat ako sa barito ng boss, dito kaya napaangat ang balikad ko. Sinalubong ng mata ko ang seryosong mata niya. Maganda ang mata nito na parang kulay gray ito. May lahi ba siya? Napansin ko na hindi pala ito kwarto dahil sa pinakagitna ay may bilyaran na tulad ng nakikita ko sa probinsya namin. May mga itim na sopang mahaba sa mga gilid at babasagin ng mga lamesa. Si Mr. Cuevas ay nakaupo dito sa kaliwa, sa may maraming alak na nakalagay sa mga cabinet. May mga magagandang baso na babasagin na iba't iba ang mga hugis. May hawak itong babasagin na baso na mababa at may lamang likido na alam kong alak. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya habang nakakapit ng mahigpit ang kamay ko sa slim bag. Napansin ko ang paggalaw ng Adam's apple nito habang nakatingin sa akin.